Pagpapatuloy po ng pagdinig ng Senado kaugnay sa umano'y money laundering, sinabi ng sinibak na RCBC branch manager na si Maia Daguito na nakagamit siya ng mga mayayamang negosyante kaugnay sa ninakaw na pera sa Bangladesh Bank. Napansin naman ng mga senador ang anilay paiba-ibang pahayag ng PhilRem tungkol sa pagre-remit o pagde-deliver nila ng pera. Nakatutok si Jamsi Sanchez. Sa $81 million na ninakaw mula sa Bangladesh Bank at idinaan sa mga bangko at kasino sa Pilipinas, halos $18 million pa ang hindi malinaw kung saan napunta. Sabi ng casino junket agent na si Kim Wong, nasa remittance agency na PhilRem ang pera. Giit naman ng PhilRem, wala lang natira sa kanila at nairemit na nilang lahat. Pero hindi kumbinsido ang mga senador sa PhilRem. Napansin daw nila na paiba-iba ang pahayag ng mag-asawang Bautista ng PhilRem. You have been selective in giving information. Parang linuloko tayo dito eh. We've been in this business of 18 years and trust and reputation is the only thing we have. Yun lang ang meron kami. Hindi niyo ho kami pwedeng tawagin magluloko. The testimony then was she delivered, together with her staff, 600 million to Wei Kang-su in Soler. Just 600, walang $18 million ha. In the next hearing, meron ng 18 million. Yes. Okay? So, dalawang beses na yan na hindi nagsabi ng totoo. We've always accepted the fact that this transaction was a mistake. And we will take the hits because we have to help solve this problem for everybody. But sir, we are not keeping money. There is no money with us. Misteryo raw sa mga senador kung bakit sa mga unang pahayag ni Salud Bautista ng PhilRem, hindi raw nito nabanggit ni minsan na kasama si Wong sa bigayan ng mga pera. Nasa Soler si Wong noong February 5 nang ihatid sa kanya ang 100 million pesos at si Wong rin ang nag-pick up ng 3 beses ng cash sa bahay ng mga Bautista. Was Mr. Kim Wong present in all deliveries of cash? Yun po yung nasa transcript, yun po yung pagkakaalala ko dun sa tanong ko, and Ms. Bautista's answer was? Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. So are you saying na nagkamali kayo in this previous statement? Yes, Your Honor, because I was not there in all the deliveries. Kung pagbabasihan ang sinabi ni Wong, mula sa $81 million na pumasok sa PhilRem, $29 million ang niremit sa Soler Hotel, $21 million sa Midas Hotel, $2.1 million o 100 million pesos ang inihatid daw sa Soler ng PhilRem at ng dating RCBC branch manager na si Maia Daguito noong February 5. 300 million pesos o may katumbas na $6.38 million ang kinuha sa bahay ng mga Bautista kasama ang $5 million cash. Hindi ma-account kung nasaan na ang mahigit $17 million na butal. Ang sabi ng PhilRem, may ibinigay pa sila sa gambler na si Wei Kang-su na 200 million pesos pa at $13 million. Ayon kay Wong, hindi niya nakasama si Su ni isang beses para tumanggap ng pera. Noong 1 taon pa raw niya ito huling nakita. Itinanggi rin ni Daguito na siya ang nag-utos na mag-remit ng cash kay Su. Sabi ni Daguito at Wong, sa Soler at Midas lang nila pinare-remit ang pera at hindi kay Su. All the details came from the branch manager. Sir, in the first Senate hearing, I already informed you, I don't know Wei Kang-su. Ikaw ang pumikap sa bahay nila. Opo. Wala kang kasamang Wei Kang-su. Wala po. Ikaw mismo. Opo, tsaka mga tao ko po. At mga tao mo. Opo. Kaya ang tanong ng mga senador, may na-freeze ba na account ang PhilRem? Sabi ng AMLAC, may 2 account ng PhilRem na ang na-freeze. May suma total daw na 29,000 pesos ang laman. Pero ang nag-freeze nito, sabi ng PhilRem, ay ang RCBC at hindi AMLAC. Hindi rin pinalusot ng mga senador ang Anti-Money Laundering Council. What we did, Your Honor, just to trace the money is to get an order of bank inquiry from the Court of Appeals to look into the accounts of Bloomberry so that we will be able to trace where the money went. If you coordinated with PAGCOR and PAGCOR coordinated with them, di sana yung mga taong yan, 19 of them would still be here. Nagbigay din ng pahayag si Daguito sa pagdinig. Ginamit daw siya ng mga mayayamang negosyante na may kaugnayan sa mataas na opisyal ng RCBC. Ang pagkakamali raw niya ay nagtiwala siya. If I had made mistakes, it is this, that I believe and trusted the bank president, Mr. Tan, that I followed him when he said I should take care of his friends, that I relied on the fact that Mr. Tan could not have been unaware of a transaction that has been labeled the biggest bank case in the history of the world. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Tan pero hinarang kami ng security niya. Si Attorney Marcel Estavillo ng RCBC ang nagbigay ng pahayag. The
matter is still with the special committee of our board, but on a personal basis, if I listen to what she's saying, wala naman siyang sinasabing ebidensya except yung intindi niya or understanding niya. Ayon sa RCBC, patuloy pa raw ang investigasyon nila sa kasong ito. Jam Sisante, Nakatutok, 24 Oras.